Okay, magandang araw mga Cubs, mga kababayan, mga guys. Ito yung report natin ngayon dito sa unang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Luneta at ngayon din doon sa may Mindiola at sa EDSA Park. Okay? So ito, pag-usapan natin ngayon itong mga ilang opinion at samut-saring reaksyon ng mga komentarista, mga abogado, mga vloggers, at ganoon din yung mga interview sa mainstream media. So dito mga kababayan ay pansin na pansin nila ang mensahe at diwa, no? Yung layunin ng rally ng Iglesia ni Cristo na ito ay purely for justice, no? Panawagan sa justice, transparency, at accountability. So yan ang nakita na isinisigaw na mensahe dyan sa Rizal Park, Luneta, no? Na rally ng Iglesia ni Cristo. So sa kabuuan, sa maghapon mula umaga, ay payapa at walang kaguluhan ang kabuuan ng unang araw diyan sa 3 araw na schedule ng rally. Okay. So may mga katanungan sa isipan ng marami na ang sabi, pagkatapos daw ng panawagang ito ng Iglesia ni Cristo sa gobyerno, ay ano daw ang susunod na mangyayari diyan sa nalalabing 2 araw na itinakdang 3 araw, no, ng rally. So ito guys, may papanood akong uh, video sa inyo para bibigyan natin ng opinion at reaction. Okay? Okay, so ito mga guys. Unang-una, may permit yung mga yan. Sinunod nila ang batas under BP 880 para sa kanilang pagtitipon. Malinaw po ang kanilang layunin. Ang gusto nila ay parusahan ang mga corrupt na public officials at hindi pabaksakin ang ating gobyerno at ang buong sistema ng ating pamahalaan. Ang panawagan para sa justice ay nangangahulugang gusto nilang gumana ang batas, hindi labagin ang batas. Sila mismo ang nagbabantay sa pagpigil sa ibang politikal na grupo na sumali. Pinakita nilang ang kanilang intensyon ay malinis at hindi politikal na pakana para mag-destabilize. Kasi kanina pinigilan nila yung mga Duterte group na sumali sa grupo nila. So sa madaling salita, ang kalayaan sa pagsasalita at pagtitipon ay sapat na proteksyon laban sa anumang akusasyon. Legal at tama ang paggamit ng kanilang boses para ipagtanggol ang bayan. Walang krimen, walang illegal activities, walang masasangsang na pananalita. Dahil ang gusto nila ay ayusin ang gobyerno, hindi sirain at hindi pabaksakin. Pero bago tayo magtapos, mga amigos, mga amigas, ay gusto ko lang ding i-share sa inyo ang aking personal na opinion dito, or kasi kanina medyo meron akong kutob talagang hindi maganda dito sa rallying nangyayari sa EDSA at sa Luneta. Bago ko marinig itong pananalita ng isa sa mga leader na Iglesia ni Cristo, ang hinala ko lang talaga dito sa rally na to ay baka gamitin din talagang instrumento sa pagpapatalsik or pagpababaksak sa kasalukuyang administrasyon. Okay. So, yan guys, no? Yung ating narinig. Salamat po, attorney, no? Attorney Bueno ito, no? Salamat po sa inyong positibong opinion, no? At reaksyon. Okay. Gayon din, salamat sa inyong naging mga pananaw at pansin sa katatapos lang na unang araw ng rally. Opinion ko rin doon sa inyong mga katanungan na kung ano at bakit 3 araw pa, no, yung gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, at sabi nga ninyo pwede namang 1 araw lang dahil nga yun ay prayer rally naman. Okay? So, ito, attorney, ang ating masasabi sa mga bagay na yan. Alam nyo, para sa akin, ay hindi sapat. Hindi sapat ang isang beses lang ang gagawing pagkalampag, no? Pagkalampag, ano tawag dyan?
Ibang termino diyan sa pagkalampag diyan, no? Sa pagpukaw. Oh, diyan sa mga nakaupo sa gobyerno. Oh, ha? Kasi bakit? Bakit, no? Dahil alam niyo, mga kaps, mga guys, mga kababayan, matigas ang mga kalooban ng mga involved dyan sa korupsyon, no? Hindi lang kalooban, matitigas ang mga mukha nila dyan, no? Mga mukha nila. Okay? So, mas matigas pa yung mga mukha nila dyan, eh. Doon sa mga sementong ginamit nila para sa flood control. Diba, no? Mas matigas pa yung mga mukha nila dyan, no? Doon sa mga sementong ginamit nila sa mga flood control project. Mahirap po silang tibagin. Opo, mahirap silang tibagin. Kasi nga po, kahit ilang bagyo nang dumaan at lumipas, no? At lampas tao na ang baha na nanalanta at kumitil na ng maraming buhay. No? Maraming buhay ay wa effect pa rin sa kanila, no? Wa effect pa rin sa mga diablong mga pagnanakaw. At ubot ng kasinungalingang mga tagapamuno at magbabatas na nandyan, no? Nandyan na nakaupo sa ating gobyerno. Ayan kayo, ayan. Magaling kang kupal ka. Oh, yan, magagaling yung mga kupal na mga nandyan. Okay? So, ito ha. Harinawa ay huwag mangyari po yung sinasabi ninyo, attorney, na yung kaguluhang yan, itong nalalabing mga araw pa, ay baka mauwi sa matinding kaguluhan at kudeta, no? Ng pag-aaklas ng mga tao bago pa kumilos ang gobyerno. Diba? So ito, panoorin natin mga guys. Ito yung reaction, pahayag ngayon ng Palasyo. Play. So much, Corina, makakausap muna natin ngayon PCO Secretary Dave Gomez. Secretary Gomez, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Corina and Willard, good evening. Thank you, sir. Unang-una, kamusta po ang Pangulo? Mabuti naman, ano? Katulad nga na sinabi ko kanina, nagmo-monitor ang Pangulo ng mga kaganapan ngayong araw na to, no? And how is he so far, sir? Monitoring, and ano po ang kanyang reaction dito sa naging protesta sa Quirino Grandstand at gayon din sa EDSA Shrine at People Power Monument? I think, Pinky, nakita natin sa mga rallies today na buhay ang ating demokrasya, no? As long as our people can peaceably assemble and redress their grievance, buhay ang demokrasya natin and freedom of speech. At kami ang masasabi lang namin is dirinig namin sila. We hear them, we feel you, and we will not disappoint you. We will not disappoint yung panawagan nyo for transparency and accountability. Pangako na naman, ha? Pangulo yan na bago daw magpasko, meron ng haharap sa hustisya at may makukulong na. At ganun ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Talagang hahabulin natin yung mga may sala, babawiin natin yung mga ninakaw na yaman, at at the same time, we will fix the system para hindi na ito maulit muli. Secretary, doon po sa dami ng tao na nandyan sa Quirino Grandstand ngayon, ano ho ang reaksyon ng Malacanang dyan? Again, yung sinabi ko nga, makikita natin buhay na buhay ang ating demokrasya. Yung mga mamamayan natin ay lumabas at inexpress yung kanilang nararamdaman, at narinig namin sila. Kaisa sa kanila, lahat gusto naming managot na dapat managot, gusto namin magkaroon ng transparency in government, at kaya pinapaspasan na natin itong mga kaso na to. At ang pangako na Pangulo, bago magpasko, may mga makukulong na. Sabi ko ng Pangulo, natutok si Pangulong Bongbong Marcos sa... Okay. So, ayan mga guys, no? Ayan yung pahayag nila doon. So, ano sa palagay ninyo mga guys, no? Kayo po ba ay conforme sa mga pronouncement na yan? No, yun yung tagapagsalita ng PCO natin, no? Kayo ba ay conforme diyan sa pronouncement ng Pangulo na paasa, no? Paasa ng leader. Siyempre, leader siya yung tunay na may kapangyarihan para totoong maaksyonan at mahatulan
ang mga individual na sangkot sa talamak na korupsyon. Di ba? Korupsyon dyan sa ating bansa. Di ba? So muli po mga kababayan, ay sa inyo ko po ibigay ang komentaryo. So dyan sa comment section natin, sabihin nyo dyan kung kayo conforme dito sa narinig ninyong reaksyon, opinion, no? Kumbaga aksyon na gagawin ng dyan sa administrasyon. Okay? Remember, no? Mga kababayan, marami experience natin na naging pangako o mga sinabi, sinalita ng ating Pangulo na ang pagdating naman doon sa paggawa ay iba. Iba doon ang sinabi, iba yung ginawa. What? So ayan, sabi ko, dagdag nyo sa comment, sa reaction ninyo yung mga bagay na yan. Okay. So yun po, ang opinion ko at reaction ko rin. Attorney, no? Doon sa katanungan ninyo. Kung bakit 3 araw at hindi 1 araw lang ang nasabing rally. Ito mga guys ha. So puntahan natin itong rally sa kabilang lugar. No? Silipin natin ang rally diyan sa may Mindula yata ito eh. So ito panoorin natin. I won't forget. Nasaan na ba yun? Ito. Sa EDSA ba ito? So, ito naman yung rally dyan sa kabilang side, no? Na sumabay din ngayong November 16. Lahat tayo gusto natin bumaba si Marcos. Let's not prevent anyone. But if you will insist to take that... Hindi, wala. Ang tanong namin, sir, ano ba yung dala nyo? May dala ba kayong placard? Marcos resign. Pagdating ng grupo nila Celis na nagmarcha galing daw sa EDSA Shrine, bumarikada ang QCPD para humarang at maiwasan ng gulo. Dahil sabi raw sa kanila ng organizer, hindi nito kagrupo sina Celis. Pero sabi ni Celis, inimbitahan sila rito ng isang dating kongresista. Nag-usap-usap ang mga organizer at grupo ni Celis at nagkasundo na papasukin na ang mga ito sa barikada at hayaan na ang mga placard na BBM resign. Hanggang kaninang alas 5 ng hapon, nasa 2,000 na at dumarami pa ang crowd estimate dito ng QCPD. Pero sabi ng organizer, inasahan nilang aabot sila ng 300,000. Ipinalabas sa rally ang video ni Zaldico na inaakusahan si Pangulong Marcos na nagsingit umano ng pondo sa 2025 national budget. Isa sa sumali sa rally rito ang grupo ng mga retired general sa pangunguna ni dating AFP Chief at Duterte Administration National Security Advisor Hermogenes Esperon. Galit daw ang mga kilala niyang retired general sa korupsyon ngayon sa bansa. Ang organizer ng rally na to ay ang UPI o United People's Initiative. Pero sabi ng Secretary General nilang si Ray Valeros, darating din daw ang mga miyembro ng PDP Laban, Juan Bangsamoro, mga religious group na KOJC o Kingdom of Jesus Christ, JIL o Jesus is Lord Church at Iglesia ni Cristo. So, ayan guys, no, narinig natin yung pahayag. Yan yung doon sa kabilang side ng ginawang rally. So, mga kababayan, kita natin, no, ang pagpupuyos, no, nagpupuyos na talaga sa galit ang maraming mga kababayan natin. Kaya sa rally nila, sa kabilang side ay direkta. Wala nang paligoy-ligoy pa, no? Ang kanilang sigaw at punterya ay talagang pababain, patalsikin, tanggalin sa pwesto ang presidente ng Pilipinas. So yan, may unang araw pa din ng rally. At sabi nila ay hindi na sila uuwi pa, no? Doon na daw matutulog. At susundan pa ng ilang araw at madaragdagan pa yung bilang nila dahil nga ay paparating pa daw, no? Punta pa dyan yung iba't ibang grupo. Nabanggit nila din doon yung Iglesia ni Cristo. Pero alam naman natin ang Iglesia ni Cristo ay dito sila sa kabilang side din sa Luneta Park, Sinagawa. Ngayon, kung talagang makipagtigasan, no? Kung talagang matigas ang mukha ng mga nandyan sa gobyerno, mga kaps, mga kababayan, at hindi magigiba, no? At iismulin lang ang lahat ng mga nangyayaring ito, no? Yung mga ginawang rally ng taong bayan, maging rally ng Iglesia ni Cristo sa kabila ng
narinig na nila yung mga kahilingan, kung ano ang dapat gawin. Aba, kung ang lahat ng yan ay iismulin lang nila, baka masasabi ko, opinion ko lang ha, parang sila na rin mismo, no, ang magtutulak o mag-udyok sa taong bayan para magsagawa ng sabing pag-aaklas diyan sa gobyerno. So bagay na aking nakikita, no, sa sariling opinion ko lang, mga kababayan, ay parang kasama ang lahat ng ito, no, sa pinaghandaan nila, no, diyan sa gobyerno, yung mga mandarambong diyan, yung mga nakaupo diyan. Ang lahat ng ito ay parang kasama sa lahat ng plano nila, sa script nila, na kapag sumiklap talaga yung gulo at may pag-aaklas na mangyari, abay doon na papasok. Mga guys, no? Papasok ang deklarasyon ng tinatawag na ML. ML, alam niyo yung ML, guys? Ano ba yung ML? Di maglaro na lang tayo ng Dota. Magaling kang kupal ka. Yan po ang nakikita ko, no? Opinion, reaction ko sa mga bagay na mga nangyari. So dito sa huli ng disclaimer natin, mga guys, no? Dito ang mga pahayag at mga opinion dito na inyong naririnig at napapanood o napanood na ay sariling akin lang. Di ba, no? Aking opinion lamang ito at walang kinalaman, unang-una ang Iglesia ni Cristo at maging sino man. No? So, pahayag ito sa sariling kalooban ko batay sa aking napapanood, naririnig at mga pangyayari at kaganapan dito sa ating bansa. Magaling kang kupal ka. Okay, huwag kalimutan mga Kaps, mga guys, mag-like, mag-subscribe sa channel natin para sa susunod pa nating mga update na ipaglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Tuloy po yung rally natin sa araw na ito, November 17. Okay, araw ng Lunes. So walang pasok. Walang pasok dyan sa mga malapit sa nasabing lugar na yan. So, ewan ko doon sa iba, doon sa may Mindiola o doon sa may EDSA, kung may mga pasok po. Pero yung traffic, mga guys, ganon pa rin po, no, ang sitwasyon. Kasi kahapon, hindi kasi ako dumating doon eh. No? Hindi ko naabutan yung parang may kumusyon konti doon sa may Luneta, yung tungkol doon sa mga pulis na pinaalis. So ito guys, ang masasabi ko lang doon ay nagkaroon lang parang miscommunication yun, mali yung assignment pa. Baka hindi naintindihan masyado ng mga kapulisan natin at naiba yung pwesto nila. So, bagamat nagkaroon ng konting medyo pag-uusap at naayos din sa bandang huli. So, narinig naman natin at nakikita natin yan sa Facebook kung paano nangyari. So, sa kabuuan po, naging maayos at mapayapa ang ginawang unang araw na rally. So, di katulad doon sa kabilang side na parang medyo nagkaguluhan, no? May kaguluhan, may utulakan. Pero dito, sa Luneta, abay, nagkalat dito yung mga pagkain, no? Na ipinamimigay. Maraming mga kapatid dyan na may mga magandang kalooban. So, nagbigay ng mga libreng mga sandwich, yung patok na pagkain ng Jollibee, no? Nako. Suko yung mga diyan yung mga realista sa dami ng pagkain, no? Na nandiyan. So yung iba yung mga nasa gilid, hindi nakakakuha kasi nandoon naman sila sa gilid eh. Ang nabigay kasi parang nandiyan sa pinakasentro. Okay, so mamaya abangan natin yan mga guys, baka maraming mga good Samaritan pa uli diyan ng mga kapatid na siguro sumusuporta sa rally na ito. So nagbibigay sa sarili nilang mga gastos po yan. Kusang loob na pamimigay, tulong, suporta diyan sa rally. So, ganyan po ang Iglesia ni Cristo. At saka nakita natin, pag-uwian kagabi, alas 8:30 na ako umalis doon eh. So, malinis ang paligid. Lahat ng kalat nakalagay sa isang sako, talagay doon sa yung lagayan talaga ng mga basura. So,
Ganun po ka-organisado at kadisiplinado ang rally ng Iglesia ni Cristo. At halinawa, sa araw na ito ay magiging maayos po. Okay? Medyo makulimlim ang panahon. No? Magdala ng payong at saka siyempre, alam natin no, na baka biglang bumuhos ang malakas na ulan. Huwag naman sana. Okay, katulad kahapon, umulan, pero hindi natinag ang Iglesia ni Cristo, no? May mga nabasa, dahil walang mga payong. Siyempre, walang masilungan. Ano lang ba naman yung masisilungan ninyo dyan sa Luneta? Mga punong kahoy. Diba? Walang mga ibang mga masilungan dyan ng mga buildings o mga anumang mga pagbubong dyan. Pero matatag at matibay ang Iglesia ni Cristo sa pagkakaisa. Tuloy tayo mga kaos, mga guys. Muli, ingat po tayo at patuloy yung pagmamatsyag natin sa paligid para ano mang makita nating mga kainahinala, pwede natin ipabot kaagad sa mga security forces natin yan sa mga may kapangyarihan, mga kapulisan, mga kasundaluhan na nagmamalasakit din na tayo ay bantayan. Okay, so maraming salamat sa mga sandatahang lakas natin dyan, sa mga kapulisan, mga securities na nagbabantay po ng kapayapaan. Okay, tuloy tayo at maraming salamat po. Ito yung lingkod, Nobs Cloud.